Motopush Vintage 170i, isang classic scooter na mayroong modern features at ang ganda ng kanyang body and design. Silipin natin ngayong araw. Tara! Motopush Vintage 170i, ito na po yung inyong most requested na classic scooter. Umpisahan po natin dito po sa kanyang headlight. Ito pong kanyang headlight is rounded shape po. Ito pong kanyang pagkakadesenyo. At ang kagandahan niyan, naka full LED na po pala. Ito pong kanyang high beam and low beam. At ang very attractive dito po sa classic scooter na ito, mayroon na po siyang built-in na windshield. Which is sa ibang brand is additional yan. Bibilhin mo pa yan. Pero ito, pre-installed na po yan. Kaya talagang napaka-astig at maporma yung kanyang body and design. Dito po sa bandang gitna, mayroon po tayong makikita rito na Motopush na logo. May nakalagay po rito na I get. And then mayroon po siyang vintage dito na chrome color na 3D emblem. Kaya talagang more attractive sa ating mga paningin. At dito po pala located sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Pahaba po siya, naka-bulb type po pala. Ito pong kanyang turn signals. Ngunit meron po tayong makikita rito na mga tatlong LED. Dito po sa bandang itaas. At dito po pala sa bandang gitna, may makikita po tayo rito na V-shape design na kung saan ay nagkaroon siya ng windlet. Nagkaroon po siya ng silver color dito na kung saan ay pwedeng pumasok at maglaro ang hangin. Pag-usapan naman po natin ito pong kanyang front suspension dahil isa po ito sa mga more attractive na makikita natin. Dito po sa kanilang classic scooter. Bakit kamo? Dahil ito po ay equipped with single-sided front suspension. Ang astig ng kanyang dating. Silipin natin dito sa kabila. Ipapakita ko sa inyo. Ayan o, napakalinis at talagang napakaporma ng kanyang dating. Ito pong kanyang cast wheel is gray color po siya. Balik tayo rito sa kabila. At ito po pala ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper para po rito sa kanyang front braking system. Ito pong kanyang front fender, bulky, red color po yan. Nagkaroon ng chrome color dito sa top. At nagkaroon po siya ng extension cover dito na black color. At ito pong kanyang front suspension, black color po. Ito pong kanyang coil spring. At nagkaroon po siya ng chrome color dito na support. At ito pong kanyang gulong rito po sa harapan, ito po pala ay mayroong sukat na 110 by 70-12 at tubeless na po ata ito kung hindi ako nagkakamali. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang footboard. Maluwag din po ito pong kanyang footboard. At ang kagandahan niyan, ang forma ng kanyang dating. Dahil naka-emboss tong part na to, tapos nagkaroon po siya rito ng rubber cover on top na anti-slip kaya hindi ka dudulas rito. At ito po palang kanyang side view, nagkaroon po pala siya rito ng chrome color na lining. Kaya talagang more premium yung kanyang datingan. At ito pong kanyang upuan, malapad po siya. At ang kagandahan niyan, bagay na bagay. Rito po sa kanyang color combination. Dahil nga brown color, ito pong kanyang seat cover. At pang premium yung kanyang datingan. Yung pagkakatahi, masasabi natin na matibay. At bukod dyan, malambot itong kanyang upuan, kaya comfortable po itong sakyan. Para sa akin, more attractive po pala. Nagkaroon pa po pala siya rito ng backrest. The same color din po yan dito po sa kanyang upuan. Mayroon na po siyang pre-installed na rear carrier, ang forma. Mayroon din po siya ritong pre-installed na windshield. Built-in lahat yan for free. Hindi mo na kailangang mag-additional unlike other brand. At buksan naman po natin ito pong ating upuan para makita natin ito pong kanyang underseat compartment. Maluwag po ito pong kanyang underseat compartment. At sa tansya ko naman, kasyang-kasya po rito ang isang half-face helmet kung hindi ako nagkakamali. At bukod dyan ay marami na rin po kayong mailalagay rito ng mga personal belongings. At dito na rin po pala located ito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 9 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 40 km per liter. Close po natin ito pong kanyang upuan. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang side stand. Mayroon na rin po pala itong side stand engine kill switch na kung saan once po nating in-engage itong side stand ay hindi na po magi-start itong ating scooter, which is very safe po yan. At idagdag ko lang dito po pala sa kanyang footboard, nagkaroon po pala siya rito ng footrest extension. Meron po siyang rubber dito na nakaabang. At ito pong kanyang engine, combination po ito ng black and then gray color.
may naka-intact naman po rito na Motofosh yung kanyang brand name. At ito pong kanyang airbox cover, black color po siya, and then nagkaroon po siya ng touch ng carbon. At ito pong kanyang side profile, napaka-bulky, no? And then ang ganda, napaka-flawless. At dito po pala sa bandang ibaba, may nakalagay po rito na vintage na 3D emblem. Chrome color po yan. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan ng Motofosh Vintage 170i para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas or kababa. Para po sa mga magtatanong, ang aking height is 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating mga paa. Kaya masasabi ko na more comfortable po ito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. Ganito naman po siya sa side view. At sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong i-manage na mga 5'2" and above. At pagdating naman po rito po sa kanyang meter panel display, combination po pala ito ng digital and then analog. At ang kanya naman pong mga button selectors dito po sa kaliwa, mayroon po itong high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon pong on and off, ito pong kanyang headlight. Mayroon siyang hazard button at ang kanyang electric starter. And then black color naman po ito pong kanyang handle grip. At chrome color din po ito pong kanyang mga brake levers. Mapunta naman po tayo rito sa likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Ang astig din po pala ng dating nito pong kanyang tail light. Napakalaki ng pagkakadesenyo nito pong kanyang brake light. Red color po yan at naka-LED na po ito pong kanyang tail light. At separated naman po ito pong kanyang mga bulb type na pahaba na mga turn signals. Ang ganda talaga, no? Naka-curve dito po sa bandang dulo. At dito naman po sa bandang ibaba, meron po siyang light reflector at meron na din po pala siyang plate light dito. At may added light reflector pa po na bilog dito po sa magkabila. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Silipin naman po natin ito pong kanyang stock pipe. Ito pong kanyang pipe is black color po siya. And then ito pong kanyang head protection guard is chrome color. At mayroon naman po itong single exhaust. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70-12. At ang kanya naman pong rear braking system, ito po pala ay gumagamit ng drum brake para po rito sa kanyang preno. At ang kanya naman pong suspension, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na black color at ito po ay manually adjustable. Dumako naman po tayo sa kanyang ignition. Ito pong kanyang ignition ay gumagamit po ito ng mechanical key. At bukod dyan, mayroon po siyang remote dito. So hindi natin alam kung keyless ba to. Pero mayroon siyang backup remote dito. Ayan, umiilaw yan kapag ating pinipindot. At mayroon naman po itong front pocket. Buksan naman po natin ito pong kanyang front pocket. Ang pagbubukas po nito is ipipress lang po natin. Once na press po natin yan, magbubukas na po ito pong kanyang front pocket. Dumako tayo rito po sa gawing kaliwa. Maluwag din po ito at parang nagkaroon po siya rito ng drawer na kung saan ay pwede nating ipatayo yung cellphone. At bukod dyan ay meron na rin po pala itong integrated na USB Type A and then Type C port. At located naman po rito ito pong kanyang set button. So press lang po natin to. Once po na nag-click na po yan, automatic, magbubukas na po ito pong ating upuan. At ito po pala ay gumagamit ng air-cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Motofosh Vintage ay meron po itong 168.9 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 8.3 kW at 7,000 RPM. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 12 Nm at 5,500 RPM. At ang presyo po ng Motofosh Vintage 170i ay nagkakahalaga po ito ng 99,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 10,000 pesos. At meron po itong 5,194 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Para po sa lahat ng kukuha ng motor, ito po ang mga requirements. So, valid ID, barangay clearance, 2x2 picture at sidula. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara mga kamotopos, dito sa Expolite Motor Corp, dito sa Barangay Gigilunan, Mangaldan, Pangasinan.